There we have it, maraming salamat Sir Jeff. Now, from TV5, Von Benenario. Hi po, good afternoon. Siguro yung question ko po ay parang kay direct sa Kapusa cast. May bahagi po ng story na kakawin from 1892 up to present. Paano niyo po i-handle yung challenges of storytelling from the past and then babalik sa present and then babalik ulit sa past? Siguro direct as the filmmaker and followed by the cast. Ano siya, present, ang totoong sitwasyon, present siya, napunta sa past, tapos babalik sa present. Actually, maganda yung tanong. Kasi, ang original material ay kwento, nobela. Hindi siya visual medium o hindi siya cinematic medium. So, isa sa mga unang iisipin ng director is paano ko ito matira-translate visually na intact ang vision at ang espiritu ng original material and yet meron kang idadagdag. May ambag ka, may magmumukha siyang fresh, it will be it will be different. Kasi visual medium na siya. Mahabang proseso yan. Mahabang proseso ang diskusyon kung proseso pansarili. Mahaba kung matagal kong pinag-isipan how I will do the transportation, quote unquote, the time travel, the effect kung paano ko gagawin. And then in collaboration with my production designer na si Erickson Navarro at my director of photography na si Daniel Uy, we came up with what I think will be an effective, impactful, and visually dazzling way of handling the time travel event. So, challenging siya pag-imaw, challenging siya sa effects, pero gusto ko lang linawin, lahat ng mga bagay na to, diba? Yung effects, yung technology, yung pag-travel, relationships, the triangle, the families, lahat yan ay ginamit nung binibining Mia as elements, as tools para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at ngayon natin para sa mga manonood kung ano talaga ang halaga ng pag-ibig para sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan at lahat ng mga karanasan na yon ay valid. Pero, anumang karanasan na yon, ang pinatutunguhan nun ay iisa. The journey ng love. Kung ano ang ibig sabihin talaga ng love. At ano ang ibig sabihin sa iyo. Ang tanong ni Mia simple, ano ang gagawin mo para ma-realize mo ang tunay mong pag-ibig? Yun ang penultimate question ng libro. What are you willing to give for the sake of love? At lahat kayo na nakabasa at lahat ng mga manonood will go through that same reflection. Nung binabasa ko yung libro at nung gagawin ko na siya, nagsimula na kami. So alam ni Heaven kung gaano ako kakulit. Lahat yon ay base sa libro na naaayon sa karanasan ko. Hindi na ako bata. Pero marami rin akong mga karanasan tungkol sa pag-ibig. Karanasan ikunento sa akin, karanasan ng mga kaibigan ko, karanasan kong personal. At lahat ng iyon ay sinisynthesize. Sinisynthesize natin para maging karanasan nating lahat ng mga manonood. So, more than the visual dazzle, because it will be, we are working hard to make it visually interesting. If I were to be modest, if I were not to be modest, we want it to be visually spectacular. Pero over and above that, mas ginagalang namin ang pagiging spectacular ng emosyon ng pag-ibig because that is what the novel is all about.
Thank you, Direk, for your thoughts. Siguro for the actors, lalo na si Heaven, kasi ikaw yung character na tatawid-tawid from Carmela to Carmelita, back and forth. From what Direk said, how are you taking the challenges of quote-unquote time travel ng story? So, nung binasa ko po yung book, sabi ko, shocks talaga, challenging siya kasi sobrang complex nung characters na gagampanan ko. Hindi sila linear na ito lang siya, ganito siya. May mga backstory, may depth, kumbaga. And of course, hindi pa chronological yung pagkakashoot namin. And so, I just have to make sure na pag pumunta ako ng set, alam ko kung anong nangyayari. Kung before, yung scene na yun was ano nangyayari before that scene and then after that scene. So I just really have to be mindful and be aware of what's happening sa taping ko namin. But yeah, it's a good challenge for me. And I like challenges. Thank you and congratulations in Maraming salamat advance. po. Maraming salamat po. Now, let's call in from Philippine Star, Ms. Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For the three lead stars, if you compare your perception of love to the characters you portray in the series, how would you compare it? Magkaiba ba o pareho? Pananaw niyo sa love? Ako, I lean more sa character ni Carmela regarding sa unahin niya ang pamilya niya bago ang sarili niya. Ganun siya magmahal na isasakripisyo niya lahat para mapaligaya ang mga tao na sa piling niya. And yeah, I lean more into dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Gaano ka-unconditional love ang isang unconditional love? And so, ayun. Sa akin, love kasi hindi medyo malayo. Si Juanito kasi talagang sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more on kung mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to at mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating pa. Hindi, ibig sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past. And excited sa future, yun na lang. So, ganun ako pagdating sa love. Same thing with me. I think ibang-iba kasi masasabi mo yung mga tao ng unang panahon kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka siguro hindi ako aabot sa puntong maiiba mo ng sarili mo just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So, si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya. Basta may paglaban yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. I would take it as a sign na hindi para sa akin yung babae. And respetuhin ko yung desisyon at tatanggapin ko na merong ibang naghihintay para sa akin. Alright, maraming salamat po. Now, let's proceed with from Maganda Movie, Mark Magadia. Hello guys. Ayun, ang question ko kasi sa ngayon pa lang sobrang ingay na ng online. Kasi sa maraming followers itong kwentong ito talaga. So napakaingay na. Ang question ko lang sa cast is that dun sa mga followers ng kwento ito, yung original na kwento, ano yung may papangako ninyo para masabi nyo na maibibigay ninyo yung, mabibigyan nyo ng justice yung characters that you are portraying right now sa kwentong ito, which is napakahalaga sa libo-libo, or I think million nga na followers online. Yeah. First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin.
Tama, di ba? So, parehas na parehas yun. Yun ang masasabi ko. I mean, ako na nagsasalita para sa prod and based naman sa mga ako, as Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nanggaling na project at medyo tumututok din ako from the book or hanggang sa script, hanggang doon sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan na namin basta-basta yung trabaho na yun. And we're still here working. It means may trust na binigay sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talaga napakaganda, lalong-lalo na mula sa sulat ng Kapwa Pilipino. Salamat. Yeah. That's it. Oh yeah, actually yun naman yung unang sabi ng production. Magiging loyal kami and we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung ano yung mga nakasulat sa libro. And at the same time, as an artist, your goal is to give justice to the role. To give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka 50 pages ka lang sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that. But it's really in the preparation. You're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And, we're gonna do our best para ibigay talaga yung lahat ng makakaya namin. Just, para, acting, this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best. So yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakaya namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila, ako naman, I have read the book a lot of times and I have read the script a lot of times and I make sure na same and wala pong binago, binigyan lang ng buhay yung karakter. And yeah, I love the characters so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. So, yun po. Okay, salamat guys. Second question ko kay Miss Pia. Kasi itong story dito, yung material, yun nga, babalik siya sa history, babalik siya sa nakaraan, mas marami siyang about history. Sa tingin mo, ano yung magic nung story nito? Bakit minamahal siya nung Gen Z, nung Alpha generation? Kahit parang more on history yung kwento nito. Una-una ko sa lahat, sa palagay ko po, nailagay ko na mga magbabasa yung sarili nila sa character. Naramdaman po nila na parang sila si Carmela, na nagmula sa modern world as a Gen Z, na napunta sa nakaraan. Yung journey niya kung saan wala siyang pakialam sa history. Tapos, na-witness niya lahat ng paghihirap nila, yung mga taong nakakapili, yung mga walang, hindi nabibigyan ng hustisya. Nagkaroon siya ng connection at pagmamahal sa kanila at awa. Yun po yung character development na importante sa isang nobela. Kailangan meron siyang natutunan, kailangan meron siyang babaguling aral na habang buhay na kong dadalhin at pasasalamatan. At yung journey po ng I Love You Since 1892, nararamdaman ko po tumatak talaga sa puso ng mga namabasa. Dahil sinamahan ko nila si Carmela sa kwento. Naranasan ko nilang umiyak, masaktan, magmahal at mabigo. At iyon po yung isa sa pinakamagandang bagay na pinapapasalamat ko dahil nagkaroon po kami ng connection wala sa isang lugar. Last na lang kay Direk, magiging successful itong story ng 1892, kasi kadalasan sa mga serye na katulad dito na una, nagbabase siya sa libro, pag naging successful, parang humihiwalay o bumibitaw siya sa mga susunod na, sabihin natin, season. May plano ba na ganito? Or paano ba yung atake nito? Kung super successful, hihingan pa lang, gusto pa dugtungan yung kwento, meron na ba kayo plano? Sana masasagot ko yan, kaya lang wala akong information about that.
Wala akong alam. Sa ngayon, ang alam ko lang, ang gagawin namin ay ito at pinag-uhusayan namin lahat. Meron lang akong gustong klaruhin para lang malinaw ang expectations. Pag nagbabasa kayo ng libro, kahit sino sa atin individually, sa utak natin may napipicture tayo eh. Tayo yon. Iba yun sa napipicture ni Mia. Yung napipicture ni Mia, iba sa napipicture niya. Iba-iba yan. So walang pareho. Ano ngayon ang pareho? Kahit iba-iba ang napipicture nung nagbabasa, bakit nagustuhan? Ano ang common thread? Ang common thread na yon, yung tinatawag ni Mia character development. Ang common thread na yon ay yung essence, yung spirit ng nobela. Ano yung sinasabi, yung mismong kaluluwa niya. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang binibitbit namin ay yung kaluluwa. Yung kaluluwang yon ang palalawigin namin visually. Kasi nobody can ever compare to an individual's imagination. Kanya yun eh. And that is strictly personal at kanya lang yon. At walang makakatalo nun. Pero, ang espiritu, the essence of the novel is something that all of us can share. And that is what we have been working on. That is what Binibining Mia worked on. At yun yung palalawigin namin. Sinisiguro namin sa inyo, yung espiritu nun, yun ang mararamdaman nyo. Yung dahilan kung bakit ninyo niyakap ang nobela, ang magiging parehong dahilan kung bakit nyo yayakapin ang screen adaptation ng I Love You Since 1892. Okay, thank you, Direk. Salamat, guys. Good luck sa series. Maraming salamat po. Next is from Manila Standard, Nikki Wan. Good afternoon. I'm right here at the back. Hi. First question ko kay Direk, medyo na-touch mo na tong question ko. Sabi mo na whenever someone reads a novel, iba-ibang interpretasyon. So, pwede parehong interpretasyon, iba ang visual interpretation. Yes. Iba ang nakikita sa utak. okay, so having said that, I wanted to know, when you got the material, what was your vision, and as a director, what was your initial goal in presenting this material into a series? Simple. I wanted it to be epic in scope in terms of emotional sweep. More than visual, I wanted it to be sweeping emotionally. I wanted the love, the emotion of love, especially among the three characters, Carmela, Carmelita, Juanito, and Leandro. Gusto ko nuanced. Ang pagmamahal at ang pagpapakita ng pagmamahal ay basically pareho, pero may nuancing yan. Iba't ibang shadows, iba't ibang shades, iba't ibang hues, iba't ibang impact. At ang linaw nun sa tatlo, nung binabasa ko yung libro, that is what inspired me. The exuberance, the energy, and the nuancing of the expression of their individual love. Malaking bagay yun. Mas mahalaga sa akin ang emotional sweep kesa sa visual sweep. Kasi ang emotional sweep ang magpupush sa'yo, ang mag-lift ng spirits mo eh. Yun lang. Thank you. Additional lang, Direk, did you have a hand in selecting the cast? I think I was the last person on board. So, I was the last. when you, parang nang nalaman nyo kung sino yung magpo-portray ng lead roles, what was your initial reaction? Gusto ko. Honestly, simple. I've always wanted to work with Hebe Peralejo. Actually, in my last few projects, I was requesting for her. Hindi lang natutuloy. So, that is a fact. Nung nagtrabaho kami, nakita ko kung paano na-validate ang perception ko ng husay. Kasi napag ko yung mga pelikula niya. Humanga ako. Muntik ko lang makatrabaho si Joseph
Joseph Marco years ago. Hindi lang natuloy. Yan ang buhay natin eh. May natutuloy, may hindi. Muntik na kay Joseph. Pero si Jerome Ponce, laging, inirere ko sa akin yan, laging hindi kami natutuloy. Hindi niya alam yon kasi nasa casting level lang. So, in effect, yung pakikipagtrabaho ko sa kanilang tatlo is a very welcome opportunity. It is something that I have looked forward to. It's nice to know. Thank you. And my last question is for the cast. Nakakatawa na kahit sa press conference, naging character na kayo. Now, ang question ko siguro, what did you do differently or what are you doing differently sa project to compared sa mga previous ginawa yung project to get into character? Siguro start mo tayo kay Joseph, then Jerome. Yeah, to be honest, my past 15 years sa pag-artista, hindi ako mahilig mag-aral ng acting. And so I was just relying on my talent and gut feeling. But this time, actually nagpahinga ako ng almost 1 year and 4 months. So in those times, medyo nahilig akong mag-aral, magbasa. Yeah, it's such a breath of fresh air to be studying about the craft acting. And whenever you study something, you're always excited to apply it. Di ba? Kahit saan naman eh, pag nakapagbasa ka, oh, ganun pala yun. So, palalim mo yung kaalaman mo sa craft, and the more you wanna try it. And so, I think nung nabasa ko yung libro, so in-apply ko lang lahat ng mga nabasa ko sa acting books na natutunan ko, I'm applying it here. So, yeah, hindi pa kasi ako nagsistart and I'm just so excited and eager na magsimula para sa role na to. And yeah, so like I said, I've been prepping for 2 months now. And unti-unti kong nakikilala si Leandro. Araw-araw ko siyang kapiling. Binibisita ko siya araw-araw. And yeah, I'm excited to play him. Thank you. Jerome? Yes. Same question. What are you doing differently for this project? Differently? Well, syempre way different the way ng mga choices na pinapanood ko ngayon. And sa totoo lang, puro pinapanood ko malayo yung sa mga trip ko before. And yung the way din ng pagbabasa ko, hindi ko muna tinatapos. Kung hindi, doon ako sa chronological lang din. Pero kung nasa 1/3 na ako ng book, at itong si Heaven, pinabasa agad sa akin yung script. So, andun ako ngayon sa kinokorek ko yung book at script. Okay naman. Ayaw ko lang maging tamad in the way na isa lang babasahin ko. Kasi sa mga ginawa ko before, parehas ko pinabasa. And dun sa preparation naman, dun ko ina-apply yun. Ina-apply ko na, uy, kinilig ako dito, sakto, puhunan to ngayong araw. Dala-dala mo yung kilig. So, binubuhay ko sa sarili ko yung emosyon nung binabasa ko. The way sinabi nga ni Direk, yung imagination, yun yung dala ko at ginagamit ko. At the same time, syempre, yung personal knowledge ko sa mga nuances, mga pinag-aaralan ko pa so far, yun yung ina-apply ko. And with the help of Direk, for sure, the upcoming tapings, gagawin namin yung character na bumubuas mo dito. Thank you. Finally? So the way I got or get into character, what I do is in the morning, may playlist kasi yung 1892. And so I listen to the playlist of 1892. And then once na nag-makeup na ako, nadamitan na ako, ganun ako internalize. And then at the same time, alam ko kasi kung ano kung pinaglalaban nila ng dalawang characters. Ano ba yung ugali nila. And so yung mga nuances, yung mga ganyan, kami dalawa na po ni Direk yun. Collaboration na namin ni Direk na parang, okay, pupunta ako ng set, ito yung alam ko. And so mag-a-add si Direk. And then it becomes like a beautiful artwork, diba? And so it's more of being open lang to everything and being sensitive and just be mindful. So that's how I get into character.
Thank you and congrats, sir. Thank you. Thank you.